matapat. Amen? Pero pag binigay mo, you worship in God, in spirit and truth. Huwag tayo mamuhay kagaya ng mga pagano kung ano lang ang gusto mo. Minsan natatawa ako doon sa mga pulis. By the way, 5 ang aking Bible study. 4 sa kampo, 1 sa labas. 6 pa lang, kasama doon sa... Minsan na to, pero lang to. By the way, wala naman obligate. Pero yung mga pulis. Yung tuturo ako. Yung kabilang stasyon, bibigyan ako ng 200 peso. Pagpunta na 200 peso. Kung baga parang, yun na yung sanay sila. Kahapon, na isang araw, birthday ko, di ba? Turo ako, Pastor, happy birthday. Sabi siya, bibigyan nila ako ng lagi. By the way, bibigyan mo nila ako ng lagi pa lang. Hindi pang gasolina lang naman. Kasi alam yung Pastor, minsan nakapagumito. Pero parang, napakaganda. Kasi sabi na hindi tama. Pero, di ba? Kung ano yung sinayan mo lang, yun lang bibigay mo. So sa Diyos, tandaan nyo ito, nagbibigay ka sa Diyos, hindi sa tao. Kaya igalan mo ang treasure na yung tao. Maglingkod to worship. Amen? At ang panglima, go to church. Pagpunta sa church, pag Sunday, pag may mga gawain. Huwag ito ibalik na lang. Sabi ko nga, nagpasalamat tayo. Alam niyo ba sa ibang lugar na yung bawal? Hindi ba na nagpapasalamat isang blessing na may patay dito? Kaya kung pupunta ka ng church, mag-serve ka na, mag-worship ka in spirit, in truth. Amen? Hindi mo siya sabi na wala kang ibang gagawin doon para umupo lang. Hindi. Dapat pagdating sa loob ng church ng Panginoon, kahit hindi mo ito ganun kaganda na nakita sa ibang mga sambaan na tinayo. Pero ito'y lugar ng Diyos na binigay sa iyo. At dito na tayo pinatagpo. Dito na tayo minamahal, pinapakain. Dito na tayo binubuo ang ating relasyon. Amen? Kaya, ang pagsamba sa dakilang Diyos, itong mga bagay na ito. Although doon sa treasure, alam yung book of Malachi chapter 3 at 2 Corinthians chapter 9. So pagdating sa church, ito yung Bible. Pag pumasok ka ng church, ito yung Bible sa Psalms. Sa Psalms 100. Hindi pa ba kayo? Amen? Sana hindi tayo alipin ng oras. Psalms 100. Ano sabi ng book of Psalms 100? Kung babasahin natin lahat ng 5 talata. Sabi ng Psalms 100 verse 1, make a joyful noise unto the Lord all ye lands. Kaya ito yung awit. Amen? Pag umaawit tayo, talagang joyful. Masaya. And sabi sa verse 2, serve the Lord with gladness, come before the presence with singing. Amen? And verse 3, know ye that the Lord, He is God. Psalms 100, verse 3 na tayo. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and a sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good. His mercy is everlasting. It is in truth, endureth to all generation. Pinanyo ng Diyos sa loob ng church. Pag pumasok ka, pag umaawit ka, masaya ka sa Panginoon. Amen? Pinupuri mo siya, pinapasalamatan mo siya, binibless mo ang kanyang pangalan. Ginagalang mo ang kanyang pangalan sa loob ng church. Dapat you must proud, ikaw ay anak ng Diyos. At may church ka na ganito, na nagtuturo ng Bible hanggang ngayon. Amen? Sipin mo kung wala ang Bible, saan kayang buhay natin ngayon? Tanong nga sarili mo, kung hindi ka naligtas at wala ka sa church every Sunday, ano kaya ang buhay natin? Napakahirap. Lalo sa panahon ngayon. Mag-alala at pag-alala ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, ha? Kaya salamat
pupunta ka ng church. We encourage every Sunday, go to church. Amen? We're meeting natin, punta kayo. Kung habang tayo nalaya pa makapagpunta to pray with God. Kaya point number 1, ang pagsamba sa dakilang Diyos. Number 2, ang paglakad sa Diyos. Ang paglakad sa Diyos. Amen? Dito pag-uusapan natin. Sa Bible, maraming mga nag-walk kay God. Ang alam nilang na nag-walk na tama, si Enoch. Kung pansinin niyo ang buhay ni Enoch, wala kang nakitang detalyado kung ano. Sabi mo, God walk, Enoch walk with God. Pero ang pinakamaganda nating tularan na lumakad ng totoo, si Abraham. Buksin ni Bible sa book of Genesis. Genesis chapter 17. Hindi ba kayo? Amen. You enjoy Word of God? Isa-isahin natin. Itong pinakamalaga. Sabi ng Bible sa Genesis chapter 17, verse 1. And when Abram, that's why hindi pa sa Abraham, hindi pa naputol yung promise ng Diyos sa kanya. Lord niya, ang pangalan niya, Abram was 90 years old and 9. The Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Yung Abram, hindi pa sa fulfillment yung name Abraham. Pero sinabi ng verse sa kanya, nang edad niya ng 99 years old si Abraham, nagpakita ang Diyos sa kanya. At ang sabi dito, sabi ng Diyos, ako ang Almighty God. Means Jehovah. And walk before me. Lumakad siya kasama ng Diyos. Ibig sabihin, kahit saan siya pumupunta, lumalakad siya sa right direction ng Diyos. Kaya ang totoong ligtas, kahit wala ka sa church, lumalakad ka sa walk ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pupuntahan mo, alam mo, hindi mapapamak ang buhay mo. Kasi kasama mong Diyos. Si Enoch nag-walk with God, Abraham walked with God, Moses walked with God, David walked with God, Isaiah walked with God, si Micah nag-walk with God, and Paul walked with God. Sa ngayon, tayo mga Kristiyano, mag-walk pa tayo sa Diyos. Yes, mag-walk ka sa Panginoon. Ang isang bagay na tumingin sa Diyos, lumalakad yan sa tamang direksyon. Kasi nakapokus ka sa Diyos. Amen? Itong mga Bible believers, pag sinabing paglakad sa Diyos, means same direction with God. Kung saan ang Diyos lalakad, doon ka rin lumakad. Kaya ang buhay natin, tandaan natin, tayo ay living testimony ng Diyos. Tayo anak ng Diyos. Amen? Kaya minsan ang ating mga lakad, hindi tayo nakapospon. Kaya kung saan-saan tayo pumupunta, kung saan-saan tayo hinihilak ng sanlibutan ito. So pag nag-focus sa Diyos, uuk ka sa tama. Pag ang sinabi ng Diyos, lumakad ka lang, tumingin ka lang sa akin, focus ka, lumakad ka, yakbang mo lang kasama ko, kahit anong problema dadaanan mo, nakatingin ka sa Diyos. Kasama mo tayo. Amen? Kapag kasama mo ang Diyos sa direksyon na nilalakayan, ayaw ka nag-pray ka ito, Lord, minsan prayer dito, Panginoon, samahan mo nga po ako. Mali yun. Ano niya ako? Minsan nag-pray tayo, Panginoon, samahan niyo nga po ako sa akin dito. Ang prayer mo dapat, Panginoon, kung saan gusto mo, yun ay susunod ako sa direksyon mo. Tama? Para ba siya sabi, Panginoon, sumama ka sa akin? Hindi. Sabi mo, Panginoon, sasama ako sa lakad mo kung saan gusto mo. Yan dapat ang prayer natin. Yan dapat ang ating paglakad sa Diyos. Kasi kung ang Diyos sasama sa iyo, ibang papuntahan natin na lakaran. Tama? Manuhan niyo ba ako? Kaya si Abraham sabi ng Diyos, I am the Almighty God.
walk before me. Kaya si Abraham sumunod sa Diyos hanggang na-fulfill ang promise ng Diyos kay Abraham. Amen? Hanggang naibigay kay Isaac. Kasi nag-walk si Abraham. Kaya tatay, nanay, kapag nag-walk kayo sa Panginoon, ang mga anak nyo, lalakad din sa Diyos yan. Example na lang. Ako, pastor nyo, tatay nyo nga ako spiritual. Kung hindi ako lalakad sa aking panampalataya kasama ang Diyos, hindi kayo lalakad. Hindi mangyayari sa buhay ninyo. Kaya dito po, pastor, mag-walk tayo kay God. Kaya lumakad si Abraham, lumakad si Isaac, lumakad si Jacob hanggang sa panahon ng mga panampalataya natin. Hindi ba kayo? Ang paglakad sa Diyos ay papakita ng pagsamba sa Diyos. Looking to Jesus. Dalang Panginoon, hindi kanya dadalhin sa isang bagay na manghina ka. Hindi kanya dadalhin sa mga bagay na alam niya makakasira sa'yo. Ang Diyos nakapokus yan sa buhay niya. Para magulang. Saan mo ibabaling ang araw? Alam yung maitinan? Yung panak? Kung saan mo ilalagay ang direksyon ng panak, doon yan tutuloy ang araw. Ang Diyos nakapokus yan para sa iyo, para manuhatid mo siya. Amen? Kaya, ang paglakad sa Diyos. Amen? Ang dami sa Bible, we walking to follow with God. Ang lahat na lumakad kasama ang Panginoon, sumama siya sa Panginoon, naging matagumpay ang buhay niya. Pero yung mga tao na hindi lumakad kasama ang Diyos, babsak ang buhay nila. Walang direksyon. Gulo ang buhay. Kahit kristiyano ka, sira ang pamilya mo, sira ang kabuhayan mo, sira ang mga bagay mo, kasi hindi ka lumakad sa lakad ng Diyos. Akala mo, alam mo na lahat. Minsan ka ng mga kabataan, sasawayin ng magulang, hindi susunod. Hindi ka lumalakad sa walk ng magulang. Ano nangyari? Napapahamak ka. Tama? Kaya nakakalungkot, magulang laging katamaan pag napahamak ka. Pero kung sumunod ka lang sa lakad ng magulang mo, naging matino kang kabataan. Amen? Kaya lang, lumakad ka kasama ng ibang tao na hindi kalaliman sa Diyos. Amen? Kaya pangalawa, ang paglakad sa Diyos. Pangatlo, paano tayo tumingin sa Diyos? Mag-focus tayo. Una, ang pagsamba sa dakilang Diyos. Pangalawa, ang paglakad sa Diyos. Pangatlo, ang gawain natin sa Diyos. Gawain. By the way, hindi natin gawain ito. Gawain ito ng Diyos. Kaya lang, naniligtas ka ng Diyos. Kaya nga ang nasalita, save to serve. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang napakagandang privilege to work. Yung gawain. Amen? Kaya lang sinasabi sa inyo, kung mayroon kang ministry sa Panginoon na binigay sa iyo, gampanan mo yan, church. Gampanan mo yan. Mahalin mo yan. Kasi gawain ng Diyos. Hindi gawain ng mundo ang pinapagawa sa atin. Amen? Kaya lang minsan nga, pag hindi ka nakapokus sa Diyos, sa tao ka nakatingin, sa trabaho ka nakatingin, yun na, bagsak ka na, iiwan mo ng gawain ng Diyos. Kaya nakakalungkot ang buhay mo, very miserable ang buhay kapag pinabayaan mo na ang gawain ng Diyos. Hindi niyo ba alam yun? Alamin mo, kung mayroong ginagawa ang Diyos sa iyo, binibigyan ka ng privilege to work para sa Kanya. Kapag pinabayaan mo yan, maging miserable ang buhay mo. One day, mark my word. Why? It's a blessing na may gawain ng Diyos para sa iyo. Amen? Sa dami-daming tao, binigyan ko ng abilidad, binigyan ka ng talento, binigyan ka ng talino, binigyan mo ng ito para gamitin mo sa Kanya. Dapat. Kaya lang minsan, hindi tayo nakapokus dyan. Ang focus natin sa mga bagay o sa tao na minahal natin. O mga tao, nagiging masaya tayo. Akala natin okay, pero sa Diyos, bitawan natin ang mga gawain ng Diyos. Sabi ko sa church, kahit simpleng gawain lang, alam nyo kung may commitment ka lang magwalis dito pang Sabado, i-bless ka ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng mga taong matatalino at magagaling.
dahil nagmamayabang ka lang. Ang gusto ng Diyos, kapag binigyan kayo ng task, gawin mo ito sa kanyang pangalan. Alam niyo ba, dalawa lang ang nais ng Diyos gawin ng isang Kristiyano o church? Alam niyo ba yun? Ano yung una? Evangelize the world. Ang pinakamatinding binigay ng Diyos na command sa atin, ano yung Matthew 18:28, di ba? Go ye into all the world and preach the gospel. Yan ang isang bagay na dapat natin ginagawa first sa buhay natin. Yung gawain ng Diyos, to evangelize people. Kasi kung wala magtuturo, wala magsasalita, wala mag-invite sa church, walang tao magmamahal sa kanila, sino magmamahal sa kanila? Pupunta lang sa impyerno. Pero salamat, may tao nag-evangelize, nag-abot sa iyo. Amen? Kaya hindi ako, may taong ginamit sa iyo. Purihin ng Panginoon. Na-evangelize ka. Amen? Because sabi ng Bible, ang Panginoon, isa sa mga command, tingnan mo ang Panginoon. Kahit siya'y nagkatawang tao, harap kayo matapos, alam ko na mamadali na rin kayo. Yun yung Bible. Tingnan mo yung life of Jesus Christ. Ito yung Bible nyo sa aklat ng John chapter 9. Sana makita natin ito, mga kapatid, sa panampalataya. Mag-focus tayo. Ano sabi ng verse ng John chapter 9? Verse 4. Sabi sa verse 4, I must work the works of Him that sent me, while it is day, the night cometh, when no man can work. Sa Tagalog, dadapat kong gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin, samantalang araw at gabi ay dumarating kapag walang tao nakakagawa. Ibig sabihin, si Jesus Christ, sa kanyang buhay bilang Diyos na katawang tao, ginampanan niya ang sugo sa kanya ng Ama to work kahit gabi. Nag-aabot siya ng mga tao. Nangangaral siya. Amen? Amen? Kaya sabi ko nga, lahat tayo may kanya-kanya tayong mga tao sa paligid natin. Kaya nga ang gawain natin sa Diyos, una, evangelize natin ang mundong ito. Alam niyo ba nakakatakot ang COVID-19, tama? Pero nakakatakot pag namatay ang loved ones mo na hindi ligtas sa impyerno habang buhay siya pupunta. Yun ang nakakatakot. Na mahulog siya sa kamay ng Diyos. Amen? Hindi naman ba kayo doon? Totoo ito. Nakakatakot itong virus dito. Alam naman natin yan. Ayaw natin mamatay sa panahon ngayon. Kahit ako man. Kaya nakakatakot. Kaya mga tao hindi na nakabot, lalo ng mga mamo sa buhay, mahulog siya sa kamay ng Diyos sa impyerno sa pupunta. Forever and ever sila tormented sa hell. Amen? Salamat kung save ka. Pero ang gawain ng Diyos, evangelize the world. Amen? Pangalawa, hindi na ako magtatagal. Maraming verse. Ito yung, pag namin evangelize the world, sa mga unbeliever. Pangalawa, na gawain dapat, edifying the church. Dito pumapasok ang pastor at ang mga Kristiyano, nag-edify dapat tayo. Ibig sabihin, nag-i-encourage tayo dito sa church, tayo nag-i-encourage one another. We love one another as Christian. I-edify natin, pagtibayin natin. Hindi dapat tayo nag-away dito. Hindi dapat tayo dito naglulukuhan. Wala ditong magaling, sabi ko nga lagi. Wala ditong sino man sa atin magmamalaki na matuwid ka o matuwid ako. Wala, lahat ay makasalanan na binuhay ng Diyos. So, i-edify natin ang church ng Panginoon. Patatagin natin. Amen? Sa pamamagitan ng ating buhay. Lahat. Tama? Yun ang gawain na binigay ng Diyos. Kaya nga, bilang Kristiyano, teach them, disciple them, encourage them, train them, love them. Para ang church may edify. Dalawa naman ito pagawa ng Diyos. Evangelize the world and edify the church. Kaya nga salamat, nandito tayo sa church.
ang church, hindi ito building, tayo ng mga tao na saved. Kaya napakalaga ang presensya mo pag Sunday. Kahit ayaw mo sa akin, gusto pa rin kita. Kahit ayaw mo na ugali ko, sa kulungan nga. Ayaw nila nagpipit sa kulungan sumisigaw. Sabi sa akin doon ng alayo na, Pastor, ayaw kumatin sa iyo. Bakit? Sumisigaw ka. Wala akong intensyon doon na galit. Sinasabi ko ang Bible, kapatid. Dahil galit tayo sa kasalanan. Amen? Pero na-realize niya, na nakalaya siya, yung makita ko, Pastor, salamat sa mga salita. Hindi sa matin doon, nagagos natin natin. Alam mo si babae doon, okay? Pag nagtupok na ako ng lamesa, kasi may lamesa kami doon na bili sa akin, para doon ang pagtutok eh. Ayaw na may ingay. Hindi naman ako magsigaw doon, walang kabuluhan. May mga tao talaga sa church na ayaw natin ang bawat isa. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, i-edify natin lahat na isa tayong katawan, isa ang ating Diyos, isang baptism natin, isa ang lahi natin. Sa Diyos lahat yan ang kapunan. Tama? Kung magwatak-watak tayo, ano mangyayari sa church? Kung yung bahay mo wala aligi, ano kaya ang tsurang bahay mo? Mama? Yung bahay mo walang ilaw, ano kaya mangyayari sa bahay niya? Bahay pa ba yan? Hindi na! Kaya nga sabi ng Panginoon, ang gawain ng Diyos, yan ang dapat natin gampanan sa panahon ngayon. Dahil wala ng comfort zone sa panahon ngayon. Hindi yung bahay mo, kundi ang salita ng Diyos na lang ang comfort natin ngayon. Tama? Wala lang tao magsasabi ng okay ka ngayon. Wala na. Mayaman, mahirap, isa lang ang ibig sabihin. Sana maligtas ka sa COVID-19. Pero alam niyo ba, ang Bible ay salita ng Diyos. Kaya ang gawain ng Diyos, mahalin natin. Mahalin natin ang ating mga singing, ang ating Bible reading, ang ating prayer, ang ating pagbibigay, ang pag-abot sa mga tao, ang pagsuporta sa mga missionary, ang pagsuporta sa gawain dito. Sabi ko nga, honestly, nakikita ko, ako salamat sa Panginoon, no? Na hindi kayo humiwalay sa ditong katuruan. Hindi nyo kami pinabayaan. Pero sana, mas lalo pa kayo magiging matatag. Amen? Ang gawain ng Diyos. Hindi ba kayo? Last na ako. Una, looking unto Jesus, focus. Una, ang pagsamba sa Diyos. Sa dakilang Diyos. Pangalawa, ang paglapad sa Diyos. Pangatlo, ang gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos para sa atin. At ang panghuli, siyempre, itong pinakadapat ng huwag yung ayaan, itong magbigay ng huwag nitong bigyan. Kasi ang pakipagdigma laban sa away. Dapat nakipaglaban tayo para sa Diyos natin. Kaya huwag nating ayaan ang diablo ang siyang sisira sa church dito. Huwag mong ayaan sirain ng diablo ang pamilya mo. Amen? Huwag mong ayaan sirain ng diablo kayo mga kabataan. Sa mga kabataan na kikisakin, huwag mong ayaan sirain ko ng diablo. Nagkakaroon kayo ng mga iba't ibang klase ng opinion. Kung hindi nyo alam, sinisira na ang buhay ninyo. Tama? Tanggapin natin ang bawat isa. Mahina tayo, kaya magpalakas tayo. Sama-sama natin gawin. Labanan ang kaaway. Makipaggira tayo sa Kanya. Tama? Ang Diyos kailangan niya, ang kanyang Diyos nakipaggira sa kaaway. By the way, sabi ng Bible, we are more than conquerors. Kaya lang minsan, sabi nga sa aklat ng Ephesians, sabi ng Bible, sa book of 1 Peter, itong